Jubilito TV Official. So yun. Yan yung mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po ang lahat, syempre po mega love shoutout po muli Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Roel Palalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters at lalong lalo na po ang ating mga Kalingap Partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, ngayon po natin ng reaksyon at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa naging statement ni Kuya Val Santos Matubang regarding nga po dito sa kondisyon, kalagayan ni Rina ngayong nasa poder na po siya ni Nanay Melanie, na kung saan di umano mga kalingap at kabagis ay may mga nakakarating na balita dito po kay Kuya Val Santos Matubang regarding po dito sa welfare, well-being, and at the same time po dito po sa the way kung paano po inaalagaan itong si Rina. So, base nga po sa naging live streaming ni Kuya Val Santos Matubang ay di umano ay ito pong si Rina ay nakakakain, no? Mga kalingap at kabagis ng mga bawal na pagkain na supposed to be dapat ay hindi niya po kinakain. Katulad na lamang po ng mga pagkaing matataas sa asukal, and at the same time ang mga soft drinks at mga pagkain na nakakapag-trigger po, no, ng pagiging hyper po, no, ni Rina. So base po, no, napakagaling ng informant ni Kuya Val Santos Matubang dahil talagang masasabi natin na napaka-accurate po ng dumarating na balita kay Kuya Val Santos Matubang. Paano nalalaman ni Kuya Val yun, no? Yung mga ganitong klaseng kalakaran, no, na ginagawa di umano ni Rina. At sabi nga po ni Kuya Val Santos Matubang ay dapat, no, ay kung ano yung bawal ay wag pong ibigay kay Rina dahil masasayang po yung effort ng gamutan na ibinigay sa kanya kung ngayon po ay nakakain niya yung mga dapat na pagkain iniiwasan nung inaalagaan pa po siya ni Roda. So sana lang, no, mga kalingap at kabagis ay maging kwan si Nanay Melanie, maging proactive po siya regarding po dito sa pag-aalaga dito kay Rina, and at the same time dapat po ay minomonitor niya yung mga pagkain na talagang masasabi nating a big no, lalong-lalo na po sa kanyang kalusugan, no. At sabi nga po ni Kuya Val Santos Matubang ay mamonitor nila ito at sabi September yata kung di po ako nagkakamali or October ay muli po nilang papasyalan ito pong si Rina para kumustahin ang kanyang estado at hindi lamang po tayo sure doon sa sinabi ni Kuya Val na kung meron silang nakitang lapses ay alam nyo na, gusto pong anong tawag dito, gustong may mangyari ni Kuya Val Santos Matubang, no, kung meron pong nakitang lapses, kung meron po bang ground for complaint na pwedeng ipasok kay Nanay Melanie pag may nakitang lapses sa kanyang pag-aalaga, dahil unang-una po sa lahat nung binawi po yan ay nagkaroon po ng pag-uusap sa barangay, mga kalingap at kabagis, no. Well, anyhow, tignan natin mga kalingap at kabagis, no. Tignan natin sa mga darating na araw kung magbabago po ang pag-aalaga kay Rina or tuloy-tuloy pa rin yung ganong sistema, dahil pag nagtuloy-tuloy po yan, mga kalingap at kabagis, no, malaki po ang chance na talagang one of these days ay yung dating Rina na nakilala natin sa part 1 ay baka po bumalik sa dati. So Nanay Melanie, kung mapanood mo ito, wake up call na po siguro to. It's about time na yun nga, kung bawal, di ba? Bawal kainin, wag kainin, wag ipakain. Kahit ipilit, wag ipakwan. Maging kwan tayo dito, maging firm tayo, no, na talagang bawal kainin. So ito na mga kalingap at kabagis, no, panoorin po natin yung statement ni Kuya Val Santos Matubang regarding po dito. So narito po yun, mga kalingap. Paano gagaling si Rina sa piling ng kanyang magaling at butihing ina, mga kalingap? Kung ang inihingi ng bata ay inyong binibigay tulad ng ice cream, soft drinks,
at matamis na inumin at pagkain. Ibawal po yun sa bata. Bawal po sa bata yun, Ate Melanie. Yung mga bawal, wag niyong ibigay. Sa halip na yan ay gagaling, lalong lumala ang karamdaman niya. 3 buwan po, bibisita kami diyan sa inyo, Ate Melanie. At alamin namin ang sitwasyon ng anak mo. Kung kumusta po siya. Siya ba'y gumaling na o lumala ang sakit? Anong sabi ng albularyo? Anong sabi ng albularyo? Ate Melanie, anong may sakit sa bato? Anong sabi ng albularyo may sakit sa bato? Loko-loko yung albularyo na yan, Ate Melanie. Kung gusto mong gamutin at gumaling ng lubusan yung bata, wag sa albularyo. Anong alam niyan sa sakit? Ang alam niyan, manghuhula. Walang alam yan sa ganyang karamdaman. Ang alam nila, yung mga sinapian ng mga samang espiritu, na diwindi, na tikbalang, na aswang. Yung sakit na ganyan sa utak, anong alam nila? Ito mga albularyong ito. Ate Melanie. Akala ko ba sentlok ang dala ng anak mo? Pwede paniwala dyan sa albularyo na may sakit sa bato yung bata. Pambihira naman kayo. After 3 months, madalaw kami Ate Melanie sa bahay nindo, ha? Sana ay yung anak mo ay magaling na po ng lubusan. Huwag mong pabayaan po yung anak niyo po at kinuha niyo yan, magaling na yan. At kumbaga sa isang sundot na lang, talagang lubusang magaling na. Ano yung mga malibalita na nawakwak daw kayo? Ikaw ba'y nagsinungaling sa Kalingap, Ate Melanie? Nagsinungaling po ba kayo sa amin? At mayroong ibang motibo at dahilan bakit mo kinuha yung anak mo? Ginagamit sila ngayon yan. Ginagamit ng mga wakwak. Basta po, ang sa amin lang po ay malasakit. Malasakit. Ilang buwan sa amin yung anak mo na yan. Dati hindi nakakausap. Laging may sumpong. Tumitirik yung mata. Bubula ang bibig. Paglipas ng ilang panahon, ilang buwan, gumaling, wala na yung sumpong. Di na tumitirik yung mata ni Rina, lubusan ng magaling. Unti-unti na nakakilala. Nakakausap namin ng maayos. Baka naman pagbalik namin ng after 3 months, baka bumalik yung dati niyang sakit. Sinasabi ko sa inyo, kami po'y natabang lang at nagmamalasakit sa anak po ninyo.